Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. And here we have yung Yamaha NMAX ng kapitbahay ko. Dito sa compound namin, halos ako na yung nagmamaniobra ng lahat ng mga motor dahil kailangan namin i-manage yung parking space. So, itong motor na to, maraming motor dito sa amin. So, nauupuan ko sila, napapakiramdaman ko sila, at kung ano-ano pa man. Now, bakit ko ba sinabi yun? Anyway, right now, I'm in the market. I'm looking for a scooter. Ang gusto ko sana yung twist and go, yung sasakyan na lang. Ang gusto ko yung pwede kong gamitin pang service sa anak ko na gimmick ng gimmick. Sa isa ko pang anak na bumabarkada na at kung saan-saan na pumupunta. And yun, siguro ma-convince ko si Commander na sumama sa akin sa mga rides ko kasi si Commander takot siyang magmotor, takot siyang sumakay sa motor. Siguro pag may scooter, mas ma-appreciate niya na mas okay, hindi nakakatakot magmotor dahil mas approachable ang scooter. So, tanong, bakit may nagtanong sa akin ito dati, bakit daw hindi ako nagre-review ng scooter? And then, mamaya, after kung i-discuss yun, pag-usapan natin kung ano yung mga choices ng scooter na tinitingnan ko ngayon. Okay, bakit nga ba hindi ako nagre-review ng scooter? Iba kasi yung paniniwala ko. So, yung mindset ko is ibang-iba at alam kong hindi siya bebenta sa mindset ng karamihang nanonood ng mga videos na kagaya nito. So this is the Yamaha NMAX. Kung i-review ko to ngayon, malamang bumagsak ang career ko. Actually, wala naman akong career, di ba? Pero kung i-review ko to ngayon, malamang sunugin ako ng mga fans ng NMAX at sugurin ako dito ng mga Yamaha fanboys. So, hindi ako nagre-review ng scooter kasi ibang-iba yung pagtingin ko kung ano nga bang scooter. Okay? Tatlong bagay ang tinitingnan ko sa scooter. Number one, is it easy to use? Number two, is it easy to repair, maintain? Is it, at just number three, is it easy to live with? So, ang common dyan, ang hinahanap ko is yung convenience. Ang hinahanap ko yung pagiging easy. Okay? Yung madali ba siyang gamitin? Madali ba siyang i-maintain, i-manage, i-repair, o i-modify? Yan. Hindi naman ako mahilig mag-modify, but anyway, madali ba siya? I mean, madali bang mabuhay kasama siya? Baka naman mamaya puro sakit ng ulo, puro konsumisyon ang ibigay sa akin. So discuss lang natin, ano yung easy to use? Ang easy to use, ito, halimbawa, bibilhin ko to ngayon. Let's say this is brand new. Pag upo ko ba, kahit hindi ako turuan nung sales agent, pag twist ko yung throttle, aandar na ba? Mamamanage ko ba? Wala bang mga komplikadong mga technology, isi-switch pa to, isi-switch pa yun, pihitin to, pihitin yun, ay kailangan ganito, kailangan ganun. A scooter should be easy. Ito yung tipong pagsakay mo, start mo engine, go. Ganun siya dapat kadaling gamitin. At kapag umaandar na, hindi siya komplikado na biglang may umilaw, biglang may tumunog, biglang, ay bawal pala to, hindi pala dapat gawin to, dapat pala ganito, dapat pala ganun, di ba? It's supposed to be easy. Nanggaling kami ng Bohol, nitong weekend, birthday ni Commander. So, sa Bohol, may mga for rent na scooters. Alam mo yung talagang tipong uupo ka na lang, tapos paandarin mo. Ganon yung kalakaran dun ng pagrenta ng scooter. So doon ko na appreciate na okay, mas maganda ang mas maganda ang essence ng scooter, yung talagang madali siyang gamitin. Is it easy to use? Baka naman nangangain ng tanga yan. Baka naman hindi uso sa bundok yan. Baka naman kinakailangan mong maging matalino para ma-operate mo yan. Yun yung tanong dun eh. Gaano kadaling gamitin ang isang scooter? Ayan. And again, yung sabi ko kanina, it should be twist and go. Kung kailangan mong tumigil, preno. Di ba? Kung, ayan. Now, pangalawa, is it easy to maintain?
Kaya mo siya bibilhin, ang karamihan gumagamit yan pang service, pang trabaho, pang kabuhayan. Ngayon, kung yan ay masalimuot i-maintain, di ba? Mag-change oil ka lang pero halos i-disassemble mo na yung buong motor. Tapos yung oil filter sobrang mahal, yung langis sobrang dami, di ba? Magastos i-maintain, mahirap humanap ng parts, mahirap orderin yung mga for repair, mahirap kausap yung mga taga-kasa, walang available na aftermarket. Yun yung mga iniisip ko dyan pagdating sa scooter. Yan bang scooter na yan, pag halimbawang nasa gitna ako ng kawalan, di ba? Biglang, halimbawa, na, ano bang kalimitan? Ano bang kalimitan? Wala akong maisip. Halimbawa, biglang may nasira. Nasa gitna ako ng hindi ko kilalang lugar. Pagpunta ko ba sa isang shop, pag sinabi ko, pag nakita nila yung scooter ko, meron po ba kayong, meron po. Pwede nyo po bang i-install? Oh yes po, pwede po. Oh, tas mura ba? Mura ba yung labor ng pag-maintain nito? Tas pwede ko bang i-DIY? Kaya ko bang matutunan sa sarili ko na i-maintain ang scooter na to by myself? Ganon. So, is it easy to maintain, easy to repair, and if you like modifications, is it easy to modify? Ayan. Then pangatlo, is it easy to live with? Kasi baka mamaya, every now and then, hindi mag-start. Every now and then, pumupugak. Every now and then, may kumakalansing. Every now and then, may tumutunog. Di ba dapat madali siyang gamitin? Baka nga madaling gamitin, pero pagdating mo sa kanto, biglang may kumalansing, titigil ka, ano yun? Tapos biglang, ay may nakita ka, ay may sira. Tapos pagpunta mo dun sa katabing shop, ay wala po kaming pyesa niyan, mahirap po humanap niya. Diba? Napaka-hassle. So yun. Dapat ang isang scooter ay hassle-free. Uupo ka na lang, ititwist mo yung throttle, aandar ka, ibipreno mo yung preno, titigil ka, ililiko mo, liliko ka, tas pagbalik mo ng bahay, gagarahe mo, pupunta ka ng bahay, magre-relax ka, you just forget about it. Yun yung pagtingin ko sa scooter. Kaso, sa market natin ngayon at saka sa kultura ng riding community ngayon, anong pagtingin sa scooter? Diba? Ang pagtingin sa scooter, puro aesthetics, forma, colorways, ano yung styling, di ba? Astigin ba? Yan. Wala namang silbi mga yun sa performance or sa safety or sa overall essence ng scooter eh. Diba? Going from point A to point B. Easy to use, easy to manage, easy to maintain, easy to live with. Wala namang silbi yung mga aesthetics din. Alam niyo yung mga bagay na yan, yung aesthetics, yung forma, colorway, yung mga design, mga layout, lahat yan nagpapamahal lang ng motor yan eh. Diba? Nagiging mahal yung isang motor dahil sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga kung para saan ang motor. It's a mode of transportation. Ngayon, kung gusto ko ng maganda, edi manliligaw ako ng binibining Pilipinas, di ba? Kung gusto, wag tayo mag-joke, baka kung ano pa masabi ko. So, ang pagtingin ngayon kasi, isa pa, ito, pagtingin ng mga Pinoy rider sa isang scooter, bibili ka ng scooter, tapos ang pag-uusapan nyo, top speed, na ibabanking ba yan? Diba? Gaano kalakas yan? Anong horsepower niyan? Hindi yun ang mahalaga sa scooter. A scooter should be reliable, dependable, easy to use, easy to maintain, easy to repair, easy to live with. Yun lang yun eh. Diba? Hindi mo pag-uusapan ng top speed sa scooter. Lilinyahan ka lang. Pipinahan ka lang ng big bike kapag nanghamon ka. Ibubuli lang kayo ng mga big bike riders kung sakasakaling scooter ka tapos manghahamon ka sa daan. Yun ang kadalasan nangyayari ngayon eh. Bibili ka ng scooter tapos feeling mo pwede kang manghamon ng big bike. Kung ano-ano yung papagawa mo, papamodify mo yung panggilid, pabibilisin mo, papamodify mo yung internals ng makina para palakasin mo. Pero at the end of the day, kapag may nakatapat ka sa stoplight na isang 400cc, iiwan ka lang yan. Yun eh. So hindi dyan, di ba nakita natin ang kultura natin, top speed. O yung nakikita mo mga kamote sa Marilaki, ano yan, mga scooter riders. Akala nila pang MotoGP ang bangkingan ng scooter. Lawit tuhod, lawit puwit, lawit siko. Bakit? Ano sa tingin nyo kung bakit? Affordable eh. Mura. Pag binagsak mo, mura ang fairings, mura ang parts. Mura eh. Punta na ngayon tayo sa aspeto ng kung ano yung mga
kung ano yung hinahanap, kung ano yung mga nakikita kong ano ngayon dito, options. So, nagtatanong ako, Honda o Yamaha. Kasi gusto ko kasi na yung tipong yung quality tested na, proven in time. So, ang Yamaha at saka Honda, yun yung dalawang may mga maraming scooter lineup. Ang Suzuki kasi, iilan lang yung scooter lineup nila, hindi ko pa trip. Ang Kawasaki naman, wala naman silang scooter. So, I don't know, hindi ko rin alam. So, Honda, Yamaha ang nangingibabaw. Sa scooter, ang hinahanap ko, yung less than 150cc. Kasi masyadong mahal na kapag above 150cc. Ang budget ko is nasa 70 to 80k. Yun lang. Kasi gusto ko madali kong mabili, madali kong bayaran. Ang monthly na hinahanap ko is 4,000 pesos lang. Wala akong problema kung kailangan kong mag-down payment ng medyo malaki. Okay lang yun. Basta ang gusto ko, 2 years or 24 months na 4,000 pesos monthly. Yun yung kaya ng budget ko. Ayan. So, sa market ngayon, ang nakikita ko, Honda Beat, Honda Click, Mio 125. Yung tatlong pinagpipilian ko ngayon. Yung Honda Beat, sobrang tipid, sobrang affordable. Tingnan lang, ang ergonomics niya, yung fit niya sa akin, medyo maliit. Yung Honda Click naman na 125, Click 125, swak lang yung ergonomics. Tingnan lang, mas mahal ng konti sa Beat. Tapos, inisip ko, alright, kung 125 ang kukunin ko, i-compare ko siya sa 125 ng Yamaha, yung i125 at saka i125S ng Mio. Mas mahal yung Yamaha ng konti, pero may iba't iba silang terms. Ngayon, ang mga kinoconsider ko, ayoko nung stop-start. Ayoko nun. Ayoko nung pagtigil sa stoplight, mamatay yung makina, tapos mamaya ayoko nun. Okay? Kung gusto kong magtipid, hindi ako magmumotor. Maglalakad ako. Ngayon, kung gusto kong makatipid sa stoplight at matagal yung stoplight, edi ita-turn off ko. Ano bang klaseng katamaran yan na start-stop na yung motor ang mag-iisip para sa'yo? Kung gusto kong magtipid, papatayin ko yung makina gamit ang aking kamay. Ako mismo. Oh, tapos start ko ulit. At saka, napatunayan na yan sa mga experiment ng ilang mga napanood kong videos. Hindi naman talaga tayo nakakatipid kung sa loob ng 2 minutes, papatayin mo yung makina. Actually, hindi. Hindi masyadong magastos kapag naka-idle ng 2 minutes lang. Ang pinakamatagal na stoplight is mga 2 minutes. Sa traffic, siguro yun ang medyo problematic kasi ang traffic tumatagal ng 2 years. So, yun, tiga, siguro dapat patayin mo yung makina. Okay? So, hindi ko gusto yung stop-start. Hindi ko rin gusto yung combi brakes. Gusto ko kaya i-manage ko yung brake modulation ng magkahiwalay. May mga pagkakataon na ang kailangan ko lang front brakes. May mga pagkakataon na ang kailangan ko lang rear brakes. Hindi ko gusto yung combi brakes. Ngayon, yung start-stop o yung idling stop system tsaka yung combi brakes na yan, nagpapamahal yan sa unit. So, pag tinanggal ko yun, makakamura ako. So, ang hinahanap ko ngayon is mga standard version. So, yung Honda Beat na Playful, yung standard. Honda Click 125 na standard. Yung i125 ng Mio. Yun, yung tatlong pinagpipilian ko ngayon. Kaya ko na kuhanin siya ng 4,000 monthly, 2 years to pay. And ito na-discover ko. I-share ko na rin sa inyo. Wala naman sigurong masama kung share ko to. Ang dami kong nakausap. Ang tinutubo pala nila, no? Kapag 2 years, kapag 2 years to pay na 4,000 monthly, ang tutubuin ng mga shops, ng mga kasa ay nasa 40,000. Wow, 40,000 pesos. Ang laki din pala ng tinutubo. At kapag mas mahaba yung terms of payment mo, kapag more years to pay, halimbawa 3 years, 4 years to pay, or 5 years to pay, mas malaki yung tutubuin nila sa'yo. Umaabot ng mga 60k. Kapag mas maliit yung down payment at mas maliit yung monthly mo at mas mahaba yung terms mo, mas malaki yung tutubuin pala nila sa'yo. So sabi ko, hanggang 24 months lang ako, hanggang 2 years lang akong magtitiis na pansit kanton ng kakainin. Baka nga hindi pa pansit kanton, baka mik-mik na lang ang kakainin ko for 2 years. Kasi ang laki ng tubo eh.
Yung 40,000 na yun, pwede kang bumili ng second hand na scooter. Punta tayo sa second hand. Problema sa second hand, ang hirap magtiwala. Ito, kapitbahay ko to. Alam ko kung anong history ng NMAX na to. And ito, kahit nandito siya ngayon, sabihin ko, hindi ko siya bibilin. Hindi ko to bibilin. Alam ko ang history ng motor na to. So, nakita ko to in action. So, ang hirap magtiwala. Kasi napakarami ng pagkakataon na sa second hand, talagang 99%. Lahat yan dishonest. Lahat yan lolokohin ka. Lahat yan hindi magsasabi ng, wala kang makikita sa second hand market na magsasabi ng totoo. Yung 100% sasabihin niya lahat sa'yo totoo. Ang gusto niya mabenta yung unit sa'yo at pagkaperahan ka, patubuan ka para bibili siya ng iba. Kaya medyo takot ako sa second hand market unless kilala ko yung may-ari, which is katoto yung kapitbahay ko, at alam kong inalagaan niya yung motor niya from day one, nung brand new. Alam ko kung saan ito pumupunta, alam ko kung saan ginagamit, alam ko kung tumumba, sumemplang, alam ko yung repairs, alam ko yung modifications, alam ko yung pinagdaanan. Ayun, di ba? Kung ginamit to sa pambababae. Kasi baka mamaya may pumara sa akin babae bigla sa dad, uy, I miss you na. Uy, hindi ako yun. Anyway, so yun. Topic ng scooter for the day. This is the Yamaha NMAX. Ang dami naming scooter dito. We have a Bergman, we have Honda Wave. This is, ano ba to? Hindi ko alam kung anong model na to kasi modified to. And then, madami kaming scooter dito. Ang daming motor dito. Anyway, so yun. Hopefully, may napulot kayo dun sa i-share ko ngayon sa inyo. Tulungan niyo ako. Ano ba? Honda or Yamaha? 125 or yung 110? Or baka meron kayo dyan. Baka meron kayong alam na any other option or any other brand or any other model na pasok dun sa hinahanap ko. 2 years to pay, 4,000 monthly. Wala akong problema sa pang-down. Pwede natin gawa ng paraan yan. Pwede akong sumayaw-sayaw, magbigay lauli. Anyway. I will see you on the next video. This man cannot ride. Ayoko rin mo ng ganito. Ano yung may mga Yamaha Connect, Yamaha mo. This is just a waste of money. Pampamahal lang naman yung mga connect, Bluetooth na yan.